May kilala ka bang noong 20 anyos na parang hindi tumatanda? Ang sekreto niya hindi galing sa gamot. Nasa almusal, tanghalian at hapunan lang. Prutas at gulay na pwedeng nasa harap mo na ngayon. Kapag tumanda tayo, napapaisip talaga tayo kung ano pa ang pwedeng gawin para humaba pa ang buhay. Hindi lang basta buhay kundi masigla, masaya. At may lakas pa ring bumangon araw-araw. Marami sa ating seniors ang umaasa sa gamot, bitamina at kung ano-anong supplement. Pero sa totoo lang, minsan ang tunay na sagot ay nasa simpleng pagkain lang. Prutas at gulay na kayang bilhin sa palengke o kaya'y tanim lang sa likod ng bahay. Ngayong 90 anyos ka na, o kahit papalapit pa lang sa ganitong edad, alam kong mahalaga sa iyo ang bawat araw. Gusto mo pa ring maglakad, makausap ang mga apo at ma-enjoy ang pagkain. Kaya sa itong video na ito ay para sa iyo, para malaman mo ang 5 simpleng pagkain na subok na pampahaba ng buhay. Hindi lang ito sabi-sabi kundi galing sa karanasan ng mga matatanda na bihirang magkasakit at malalakas pa rin kahit mahigit 90 ang edad. Unahin na natin ang isa sa pinakapaborito ng maraming Pilipino. Saging. Simpleng prutas pero napakalakas ng epekto sa katawan. Ang saging ay mayaman sa potassium. Alam mo bang ang potassium ay mahalaga para sa puso, muscle at ugat? Kapag kulang ka nito, mas mabilis kang mapagod, mas madaling manghina at pwedeng tumaas ang presyo ng dugo. Pero kapag kumakain ka ng saging araw-araw, parang binibigyan mo ng proteksyon ng puso mo. Kilala mo ba si Mang Lando? 92 anyos na siya pero araw-araw ay may tinapay at saging sa mesa. Hindi siya pihikan, hindi siya mahilig sa mamahaling pagkain, pero palaging may prutas sa bahay at iyon ang naging sikreto niya. Sabi niya nga basta may saging ako araw-araw hindi ako madaling mapagod. Totoo ito lalo na sa mga seniors na mabilis na mawalan ng lakas. Isang saging lang kada araw pwede na magbigay ng sapat na potassium na kailangan ng katawan. Bukod pa rin, ang saging ay may natural na fiber. Ibig sabihin maganda ito para sa tiyan. Hindi ka basta-basta constipated. Hindi rin sumasakit ang sikmura mo. Para sa mga seniors na may problema sa panunaw, ang saging ay napakalaking tulong. Kaya kung gusto mong maging regular ang pagdumi mo at mawala ang kabag o bloated na pakiramdam, magsaging ka na. Yung pangalawang pagkain naman ay hindi prutas kundi gulay na parang multivitamin. Ito ang malunggay. Alam ng halos lahat ng matatanda sa Pilipinas kung gaano ka-powerful ang malunggay. Pero marami sa atin ang nakakalimot sa kanya. Ang dami kasing bagong gulay, imported at kung ano-ano. Pero ang malunggay andyan lang, nasa tabi ng bahay. Minsan nga libre pa kung may kapitbahay kang may tanim. Bakit maganda ang malunggay? Una, puno ito ng calcium. Para saan ang calcium? Para sa buto. Kapag kulang ka sa calcium, mas mabilis kang mapilay, mabalian o sumakit ang kasukasuhan. Pero kung araw-araw kang kumakain ng malunggay, parang may natural kang proteksyon sa mga buto mo. Pangalawa, ang malunggay ay may iron. Kapag kulang sa iron, mabilis kang manghina. Parang wala kang gana at madaling himatayin. Pero kapag may sapat kang iron, buo ang dugo, masigla ang katawan. Isa pa, may vitamin C rin ito. Kaya kung madalas kang sinisipon, inuubo o nilalagnat, baka kailangan mo lang ng regular na malunggay sa ulam. At ito pa ang hindi alam ng marami. Ang malunggay ay may antioxidant. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang cells ng utak na manatiling malusog. Kaya para sa seniors na gustong manatiling malinaw ang pag-iisip, ang malunggay ay parang ginto. May kilala akong lola, si nanay. 20 anyos din. Ang sekreto raw niya, tuwing umaga ay may tinolang manok na may malunggay. Hindi raw siya sanay na walang malunggay sa tanghalian. Minsan ginisa, minsan sinabawan. Basta ang mahalaga may malunggay. At oo, matalas pa rin ang memorya niya. Naalala pa niya kung kailan siya unang natutong magluto noong 18 na pa lang siya. Kaya kung ikaw ay isang senyor na gustong mapanatili ang sigla, linaw ng mata, lakas ng katawan at talas ng isipan, bakit hindi mo subukang kumain ulit ng malunggay ngayong linggo? Pwede sa tinola monggo, ginisang sardinas o kahit isahog lang sa lugaw. Madali, mura atok. Ngayon bago tayo magtuloy sa susunod na bahagi, gusto ko munang itanong. Dahil sa part 2, pag-uusapan natin ang isa pang prutas na may taglay na proteksyon para sa mata at isang gulay na kayang i-regulate ang asukal sa dugo. Para sa mga seniors na gustong iwasan ng diabetes o panlalabo ng paningin, yun ang dapat abangan. Pero bago natin ituloy, gusto kong malaman kung sino ang tunay na nakatutok. Kaya kung andito ka pa at patuloy mong pinapakinggan ang video, comment mo sa baba. Saging malunggay lakas itutuloy natin sa susunod. Ngayong alam na natin ang benepisyo ng saging at malunggay sa katawan ng mga seniors.
Tuloy-tuloy na tayo sa mga susunod na pagkain na subok sa lakas at tagal ng buhay. Tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat ng nakasanayan mong pagkain, kahit paunti-unti lang. Kapag consistent, pwede pa rin itong makabigay ng malaking tulong sa katawan, lalo na kung 90 anyos ka na. Alam mo bang may isang prutas na tinatawag ng iba na fruit of the eye? Dahil ang dami nitong taglay na bitamina para hindi agad lumabo ang paningin. Ito ang papaya. Oo, ang karaniwang papaya na nasa palengke. Minsan nabubulok lang sa tabi. Pero sa totoo lang kayaman-yaman sa nutrisyon. Yung papaya ay may vitamin A. At kung matanda ka na, alam mong mahalaga ito para sa malinaw na paningin. Marami sa ating mga seniors ang nagrereklamo ng panlalabo ng mata, dry eyes o hirap sa pagbabasa kahit may salamin. Pero minsan ang solusyon ay hindi agad bagong salamin kundi tamang pagkain. Kapag regular kang kumakain ng papaya, tinutulungan mo ang retina ng mata na manatiling malusog. Hindi ito magic. Siyensya ito. Vitamin A plus antioxidants na nasa papaya. Nagsasama para protektahan ang mata sa paglala ng katarata o degenerative eye disease. May kilala akong isang retired na maestro si Ginoong Dado. 91 na siya. Araw-araw daw umaga pa lang may papaya na sa mesa. Sabi niya, hindi ako mahilig sa mamahaling ulam. Basta may prutas ako, masaya na. Alam mo ba, hindi pa siya kailanman naoperahan sa mata. Medyo malabo na raw kapag gabi. Pero kung sa araw, malinaw pa rin ang basa. At naniniwala siyang malaking tulong ang papaya sa routine niya. Isa pa, ang papaya ay may digestive enzymes. Kaya kung hirap ka sa panunaw o kabag o hindi ka regular sa pagdumi, malaking tulong ito. Minsan hindi mo na kailangan ng gamot para sa tiyan. Kailangan mo lang ay isang hiwa ng papaya tuwing hapon o gabi. Ngayon, mula sa prutas, balik naman tayo sa gulay. Ito naman ay karaniwang parte ng sinigang, pinakbet o inihaw, pero madalas hindi nabibigyang halaga ang talbos ng kamote. Isa ito sa pinaka-underrated pero powerful na gulay na mura, madaling itanim at maraming benepisyo. Ang talbos ng kamote ay may taglay na polyphenols at flavonoids. Mga natural na sangkap na tumutulong sa katawan para pababain ang blood sugar. Oh, tama ang narinig mo. May studies na nagsasabing ang talbos ng kamote ay pwedeng makatulong sa mga taong may type 2 diabetes. Para sa mga seniors na hirap i-control ang asukal sa dugo, ito ang gulay na dapat kasama sa lamesa. Hindi lang yan. May taglay din itong vitamin B6, vitamin C at manganese. Lahat ito mahalaga para sa metabolismo ng katawan, lakas ng immune system at para hindi ka madaling mapagod. At dahil mataas ang fiber ng talbos, maganda rin ito para sa tiyan at bituka. May lola akong kilala sa Quezon Province si Lola Sabel. Mahigit 90 anyos na. Alam mo ba ang kanyang routine? Bawat almusal, may tinapa o itlog at laging may talbos ng kamote na ginisa lang sa bawang. Sabi niya, yun ang pampatibay ko ng tuhod. Hanggang ngayon, nakakalakad pa rin siya sa palengke. Hindi pa gumagamit ng tungkod. At ang sekreto raw niya simpleng gulay. Kaya kung ikaw ay may espasyo sa likod ng bahay, subukan mong magtanim ng kamote. Hindi lang para sa ugat, kundi para sa talbos. Madaling tumubo, hindi magastos at pwede pang ulit-ulitin ang pag-ani. Pero teka, may isa pa tayong prutas na hindi pwedeng palampasin. Mura, laging nasa palengke at may taglay na natural na gatas ng kalikasan, ang buko. Hindi lang ito pampalamig. Ang laman ng buko ay may cytokinins, isang klase ng nutrient na may anti-aging effects. At ang buko juice, natural na panlinis ng kidney. Kapag edad 90 ka na, mahalagang maalagaan ang kidney mo. Madalas. Kasi hindi natin alam na unti-unti na itong napuputikan sa mga processed food, gamot o kakulangan sa tubig. Pero kapag nagbuko ka minsan sa isang linggo, lalo na kung walang asukal o dagdag na milk, malaking tulong ito sa hydration at sa paglilinis ng loob ng katawan. May pinsan akong nag-aalaga sa lola naming 90 anyos. Sabi niya, tuwing linggo lang talaga sila bumibili ng buko. Pero kapag may buko raw si lola, maganda ang tulog niya kinagabihan. Hindi naiihi ng paulit-ulit. Hindi sumasakit ang tiyan, simple pero totoo. At kung nag-aalala ka na baka mataas ang asukal ng buko, huwag kang mag-alala. Ang natural na buko, lalo na kung hindi sobra ang dami, ay kayang-kayang isama sa healthy na diet ng senior. Ang problema lang ay kapag halo-halo na may gatas, yelo at syrup, doon na nagkakaroon ng dagdag calories. Pero kung fresh buko juice lang o laman ng buko na walang halo, masustansya, ngayong natutunan mo na ang tungkol sa papaya, talbos ng kamote at buko. Alin kaya sa tatlong ito ang gusto mong subukang isama sa pagkain mo bukas? Hindi mo kailangang pagsabayin lahat, isa muna. Pwede sa agahan, sa tanghalian o sa merienda. Basta tandaan,
Bawat subo ang tama at natural ay parang isang araw na idinaragdag sa buhay mo. At kung gagawin mong regular ito, hindi malayong mas humaba pa ang lakas. Memorya at sigla mo sa mga darating na taon sa part 3 ng video na ito, bibigyan kita ng huling prutas na subok sa pampalakas ng katawan at isasama ko rin ang natural na paraan para mas maging epektibo ang mga prutas at gulay sa katawan. May sikreto akong ibubunyag tungkol sa oras ng pagkain na maaring hindi mo pa naririnig kahit kailan. Pero bago tayo magtuloy, comment mo sa baba. Papaya Talbos Buko. Kung gusto mong masigurong hindi ka makaligta, i-bookmark mo na ito para mapanood mo agad ang kasunod. Itutuloy sa part 3. Sa unang dalawang bahagi ng video na ito, pinag-usapan natin ang mga pagkaing madalas lang nating nakikita pero hindi natin alam na may malaking benepisyo pala sa katawan. Saging, malunggay, papaya, talbos ng kamote at buko. Mga pagkain na mura. Madaling hanapin at subok na pampahaba ng buhay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang listahan natin. Ang ikalimang prutas na dapat mo ring isama sa iyong pangaraw-araw na diet ay tinatawag na forgotten fruit. Pero para sa mga matatanda, ito ang tinatawag kong fruit of strength. Ang tinutukoy ko ay ang avocado. Maraming seniors ang nag-aalangan sa avocado kasi akala nila ito ay mataba o masyadong creamy. Pero ang hindi alam ng marami, ang taba sa avocado ay tinatawag na healthy fat o monounsaturated fat. Ito ang klase ng taba na pwedeng makatulong pababain ng bad cholesterol sa dugo. Kaya kung ikaw ay may problema sa puso, mataas ang cholesterol o gusto mong iwasan ang atake sa puso, ang avocado ay pwedeng makatulong. Ang avocado ay hindi lang para sa kabataan. Sa totoo lang, mas bagay ito sa seniors. May laman itong potassium tulad ng saging pero mas mataas pa. May fiber din ito kaya nakatutulong sa pagdumi at sa panunaw. Ano ang higit no sa lahat, may vitamin E na mahalaga para sa utak at balat. Si Mang Felino, 90 anyos na retirado sa Baguio, ay may tanim na avocado sa bakuran. Hindi siya mahilig sa mga mamahaling pagkain. Pero kapag panahon ng avocado, araw-araw siyang kumakain. Sabi niya nilalagyan lang niya ng kaunting gatas at konting asukal. Tapos na. Ang sarap daw sa pakiramdam. Busog pero hindi mabigat. Ang resulta kahit 90 na siya. Nakakatayo pa rin mag-isa at bihira magreklamo sa kasukasuan. Kung gusto, mong subukan ng avocado pero ayaw mong gumamit ng gatas o asukal. Kaya pwede mo rin itong haluan ng konting kalamansi at kaunting asin. Ginagawang salad ng iba o minsan pinapalaman sa tinapay. Basta ang mahalaga hindi ito processed. Natural pa rin ang timpla. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 prutas at gulay. Gusto ko namang ibahagi ang isang mahalagang sikreto. Hindi lang basta anong pagkain ang mahalaga, kundi kailan mo ito kinakain. Maraming matatanda ang kumakain ng magaganda at masusustansyang pagkain. Pero hindi nila alam na may tamang oras din pala ito para mas maging epektibo sa katawan. Halimbawa, ang mga prutas tulad ng saging at papaya, pinakamainam na kainin sa umaga or tanghali. Bakit? Dahil mataas ang natural sugar content nila. Kapag kinain mo sila sa gabi, lalo na kung malapit na sa pagtulog, baka hindi mo agad ma-burn ang energy na binibigay nila. Pero kung sa umaga mo sila kakainin, ito ang magbibigay sao ng sigla buong araw. Ang malunggay at talbos ng kamote naman, maganda silang isabay sa tanghalian o hapunan dahil may fiber sila. Tinutulungan nilang pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Ibig sabihin kung kakain ka ng kanin at may gulay kang isasabay, mas kontrolado ang pagtaas ng sugar level sa katawan. Hindi ito nakakapagod sa pancreas at kidney. Ang buko pwede sa kahit anong oras. Pero kung gusto mong gamitin ito bilang panlinis ng kidney, subukan mo sa tanghali o hapon. Kapag hindi ka pa masyadong dehydrated, pero kailangan mo ng dagdag fluid, huwag lang sobra lalo na kung may maintenance ka para sa kidney. Kumonsulta muna sa doktor kung may iniinom kang gamot. So ang avocado, pinakabagay ito sa merienda. Kung 3 ng hapon ka madalas nagugutom, imbes na biscuit or isa pang teknik na gustong-gusto ng matatanda, nasubok kong epektibo ay ang pagkain ng mabagal. O, yung tipong nginunguya mo ng mabuti ang bawat subo. Alam mo bang kapag mabagal kang kumain, mas naiintindihan ng katawan mo kung kailan ito busog. Ibig sabihin, hindi mo kailangang kumain ng marami para maramdaman mong sapat na. At dahil dito, hindi sumasakit ang tiyan, hindi ka nangangasim at mas gumaganda ang panunaw. May kilala akong lola si Nanay Pilar 91. Hindi siya gumagamit ng cellphone. Hindi rin nanonood ng TV habang kumakain. Tuwing oras ng kainan, nakatutok siya sa pagkain lang. Sabi niya, bawat subo parang dasal. Pinaparamdam ko sa katawan ko na nagpapasalamat ako. Iyon ang naging routine niya.
At totoo nga kahit maliit ang katawan, malakas pa rin kumilos. Kaya para sa mga seniors na sumusubok baguhin ang diet, tandaan niyo ito. Hindi kailangang sabay-sabay ang lahat. Isa-isa lang. Subukan mo ngayong linggo na gawing merienda ang saging. Sa susunod na linggo, dagdagan ang talbos ng kamote sa tanghalian hanggang sa makasanayan mo. Kasi ang katawan natin kahit 90 na ay kayang matuto ulit ng bagong routine. Huwag mong isipin na huli na ang lahat. Hindi, ang katawan ng tao ay parang halaman. Kapag inalagaan mo ulit, diniligan araw-araw, binigyan ng tamang sikat ng araw, pwede pang mamulaklak, pwede pang sumigla, pwede pang humaba ang buhay, at kung ang ginagawa mong pagbabagong ito ay para makita mo pa ang mga apo mo, para makapagsimba pa tuwing linggo, para makalakad pa sa palengke o makapagkwentuhan pa sa mga kaibigan mo, aba, mas lalong maisaysay ang bawat subo ng malunggay, ng saging, ng papaya, ng avocado. Sa susunod na bahagi ng video, ituturo ko naman sao kung paano iwasan ang maling pagkain na akala mo ay healthy pero tahimik pa lang nagpapahina ng katawan. Dahil hindi sapat na alam mo ang tama, kailangan alam mo rin ang iiwasan. Pero bago tayo magtuloy, comment mo sa baba. Avocado timing ginunguya. Itutuloy sa part 4. Ngayong alam na natin ang 5 prutas at gulay na subok sa pampahaba ng buhay. Mahalagang malaman din ang kabaligtaran, ano? Naman ang mga pagkain na madalas nating iniisip na okay lang. Pero sa katagalan, unti-unting nagpapahina sa katawan ng mga seniors. Kasi minsan kahit kumakain tayo ng avocado, malunggay, or papaya, hindi pa rin natin nararamdaman ang buong benepisyo dahil may ibang pagkain na tahimik na sumisira sa loob. Marami sa mga matatanda ang nasasanay sa mga pagkaing instant dahil madali lang ihanda. Pero kung gusto mong mapanatili ang sigla mo kahit 90 anyos ka na, kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na dapat limitahan o kung pwede iwasan na. Una sa listahan ay ang delata. Marami sa atin ang lumaki sa sardinas, meatloaf, or lunch meat. At hindi ko naman sinasabing masama agad ang mga ito. Pero ang problema ay kapag ito ang regular mong kinakain araw-araw. Ang mga dilata ay karaniwang may mataas na sodium o asin preservatives at minsan trans fat. Kapag mataas ang sodium sa katawan, pwedeng itong magdulot ng altang preson, pananakit ng ulo at paglobo ng katawan. Kapag edad 90 ka na, kailangan mong alagaan ang puso mo. At ang sobrang alat sa pagkain ay isa sa pinakamalalakas na kalaban ng maayos na sirkulasyon ng dugo. Ang iba sa atin nasasanay na sa lasa ng delata lalo na kung may tinapay o kanin. Pero hindi natin napapansin na dahan-dahang tumataas ang preson. Minsan kapag inatake ka sa puso o na stroke, doon mo lang malalaman na ang dahilan ay ang matagal na pagkonsumo ng sobrang alat. Pangalawa, iwasan ng sobrang matatamis na inumin tulad ng soft drinks, powdered juice o kahit kape na may 3 kutsarang asukal. Hindi masama ang kape. Hindi rin agad masama ang juice. Pero ang matagal na pag-inom ng sobrang tamis, lalo na kung araw-araw ay pwedeng magdulot ng diabetes, pananaba at paghina ng kidney. May kilala akong lolo, si Mang Ambo, 90 anyos din. Pero nung kabataan niya, araw-araw siyang may isang basong soft drink sa tanghalian. Akala niya noon normal lang. Pero pagdating ng edad 80, nagsimula siyang makaranas ng panghihina ng tuhod huli, panlalabo ng paningin at pagtaas ng creatinine. Doon lang niya iniwan ng soft drinks pero medyo na. Kaya kung isa ka sa mga seniors na hindi makakain ng walang matamis na inumin, subukan mong palitan ito ng salabat, buko juice o simpleng mainit na tubig na may kalamansi. Hindi lang ito mas healthy, mas mura pa at makatutulong pa sa pag-detox ng katawan. Pangatlo, iwasan natin ang sobrang mamantikang pagkain lalo na kung ito'y luma na ang mantika o paulit-ulit ng ginamit. Ang mga pritong pagkain gaya ng chicharon, lechon, kawali, hotdog o longganisa ay masarap. Oo, pero kapag ito ang madalas mong kinakain, lalong sumasama ang kolesterol level sa katawan at hindi mo man ito nararamdaman agad. Sa loob-loob ng ugat mo, unti-unti nang namumuong bara. May lola akong kilala na laging may longganisa sa agahan. Akala niya okay lang kasi hindi naman siya madalas kumain ng marami. Pero ang hindi niya alam, kahit paunti-unti lang, kung araw-araw mo itong ginagawa, naiipon din ang taba sa loob ng katawan. Nang ma-stroke siya noong 93 anyos na siya. Ang sabi ng doktor, "Ma'am, sana mas maaga pa po kayong nagbawas." Hindi ko sinasabing bawal na ang mga pagkaing ito. Pero kung talagang mahal mo ang katawan mo, kung gusto mong makasama pa ang pamilya mo ng mas matagal, bakit hindi mo subukang bawasan? Pwede ka pa ring magprito pero gumamit ng bagong mantika at ihalo ito sa gulay.
Pwede ka pa ring uminom ng juice pero gumamit ng prutas na tunay, hindi powder. Pwede mo pa ring tikman ang delata pero limitahan sa 1 o 2 beses sa isang linggo. Balik tayo sa mga mas magagaan sa tiyan. Tandaan mo kapag madalas mong pinupuno ang katawan ng processed na pagkain, kahit gaano pa kaganda ang prutas at gulay sa pinggan mo, hindi nila lubusang magagawa ang dapat nilang gawin. Parang gustong tumulong ang avocado o papaya pero nababaliwala dahil nakaharang ang sobrang alat, tamis at mantika. Ang katawan natin ay matalino. Kayang mag-repair, magpalakas at mag-regenerate kahit na may anyos ka na. Pero kailangan din natin itong tulungan. Bigyan mo ng tamang pagkain. Bigyan mo ng sapat na pahinga at bawasan ang mga kalaban sa kusina. May isa pa akong gustong ibahagi. Ang epekto ng malinis na tubig